Principles for studying the Bible. We have some personal qualification. Okay? Ano yung mga conditions in studying the Bible? Siyempre, palagi na natin ito narinig sa Sunday school natin. Dapat ikaw ay born again. Ano yung mga palagi nating ginagamit o mga karating salita sa born again? Born again, saved, regenerated, ano pa? Ligtas, meron ng relasyon sa Panginoon, meron na experience si Lord sa langit na mapupunta. To understand the Bible, you must know the author. At kung meron kayong Wilmington, by the way, gagawa tayo ng naasikaso ko pa kasi yung Google Drive, pinapaasikaso ko sa secretary natin, no, bagong secretary lang. So nagsuggest ako ng tatlong secretary kay Pastor Bong, si Sister Jen, si Sister Sarah, tsaka si Sister Joanne. Si Sister Jen siya yung sa mga tech, no, mga technical, at ipapagawa ko sa kanya yung i-apply niya yung drive para magkaroon tayo ng unlimited or um mas malaking memory para malagyan natin ng mga books. So magkakaroon tayo ng mga online resources. So kung meron kayong Wilmington, sino dito may Wilmington? Meron ba kayong hard copy ng Wilmington? Kayo, Pastor, meron. Pastor Nel, meron kang Wilmington. Sino dito hindi pa nakakita kung ano yung Wilmington, yung libro na Wilmington? Ako po, di pa ako nakakita. Di pa. So, meron tayo niyan sa Hindi po. dito sa may kayo diyan, Brother Hill, may Wilmington ba kayo na book diyan? Physical, hardbound na book. Okay? Meron yan nabibili online. Actually, ano yan eh. Pag meron ka niyan, meron kang Wilmington, tas meron kang Bible. Pag nag-mission ka sa may isang place na medyo walang internet, yan, malaking tulong yan. At yan ang karaniwang ginagamit ng mga old pastor at yung mga old mentor noon pa man. So sa preface ng Wilmington, kung meron kayong hard copy niyan, makikita nyo doon yung take ni Dr. Harold Wilmington. Yung Wilmington, book siya na makapal. About siya sa lahat ng theology, Bible theology. And nandun yung sa preface nakalagay kung bakit ang isang anak ng Diyos, hindi lang pastor hindi Bible student, kundi lahat ng anak ng Diyos ay kailangan matuto ng salita ng Diyos. Okay, isa sa mga highlights niya doon ay yung author. Okay? Kasi napakadakila ng author, kung sino siya, at binigyan niya tayo ng um, command, hindi lang command, etc. and etc. And meron tayong soft copy ng Wilmington. Kaso nga lang, kapag medyo mahina-hina ang ano man tawag nila dyan, RAM or ano, hindi masyadong mabilis ang iyong device, medyo maglo-loading. No? Siguro this night, ilalagay ko siya sa drive natin or sa private group natin. Yung old edition ng Wilmington, okay yon, mas sanay akong gamitin kaysa yung bago ngayon. So meron sa PCBS, nagkakahalagang less than 4,000. Pero merong mga second hand niyan, merong 1,500, 1,200. Pero mga gamit na. Pero okay pa. So, kung meron din kayong pagkakataon magkaroon kayo ng pera, bigyan ko kayo ng link kung saan kayo pwedeng makabili nun. Or sa PCBS meron. Kaso, ano na siya, yung latest edition na. Sa latest edition, ang ayaw ko sa latest edition, wala na yung historical background sa likod ng book. So makapal na makapal siya ng book. Pero may ibang mga singit-singit ng mga kung ano-ano. Maganda din. So marami silang tinanggal. So dapat ang ginawa ng ano man tawag doon, publisher or editor, hindi na lang nila tinanggal yung ibang details, dinagdagan lang ng nila. In-update tas dinagdagan. Okay, meron tayo niyan, old edition ng Wilmington. Ibibigay ko sa inyo pag nagkaroon na tayo ng ano ng um, kung kaya ng inyong drive.
Okay, to understand a spiritual book, you must be spiritual. So, pumunta tayo dito sa second First Corinthians chapter 2, verse number 6. Simula tayo ng verse number 6. We speak wisdom, however, among those who are full grown, yet a wisdom not of this world, nor of the rulers of this world who are coming to nothing. Bakit ganyan ang pagkakatalastas ni Apostol Pablo? Tignan natin. Verse number 1, I come to you, brothers. I didn't come with excellence of speech or of wisdom, proclaiming to you the testimony of God. And verse number 7, but we speak God's wisdom in a mystery, the wisdom that has been hidden, which God foreordained before the world of for our glory. So, mystery, hidden, yan yung parang mga concealed truth na sa New Testament nabuksan na because of the Lord Jesus Christ and the illumination of the Holy Spirit. I-explain yan dito sa verse number um, 12, 13. Pero basahin muna natin yung verse number 8. So, hindi naintindihan ng mundo kasi kung naintindihan nila, hindi nila ipapako ang Panginoon. And verse number 9, but as it is written, again, lagi ko itong sinasabi, sa New Testament, pag sinabing as it is written, nung bago ako mananampalataya, hindi ko maintindihan itong as it is written. Okay? Ang ibig sabihin pala niyan, sa Romans madami niyan, sa Hebrews, ibig sabihin, sa Old Testament, isinulat na ito. So, ini-echo, okay, inuulit ng New Testament writer. Makikita natin dito yung nire-recognize ng mga New Testament, inspired New Testament writers, yung mga Old Testament writers or prophets nagsulat ng Old Testament. Things which are an eye didn't see. Tama ba? Parang hindi ako naka-King James. Tama nga. Punta tayo sa King James. Sanay tayo dito. I had not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God had prepared for them that love him. Verse number 10, but God had revealed to them and to us by his Spirit. Capital letter S, that's the Holy Spirit. For the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. For what man knoweth the things of man, save the spirit of man which is in him. So tandaan natin tayo sa group natin, or karamihan sa Bible or Baptist dito sa Pilipinas, naniniwala tayo sa pagiging tripartite being ng tao. Kasi ano yung tripartite? Ibig sabihin, tatlo, no? Body, soul, spirit. The soma, that is the body. Pneuma, the spirit. The psyche, the soul. May ibang mga Christians na naniniwala sila na yung psyche tsaka yung pneuma iisa lang. Okay? Parang synonyms lang. Pero hindi yun yung stud natin. Naniniwala tayo na tripartite being ang tayo bilang tao. Even so, the things of God knoweth no man but the Spirit of God. So nakita natin yung uh, pagkaka verse number 12. Now we have received not the spirit of the world, but the spirit which is of God, that we might know. Ito yung highlight natin ngayon, the things that are freely given to us of God, which things also we speak, not in the words which man wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. So sa Book of Corinthians din, pag binasa natin yung buong libro, makikita na, in example dito ni Apostle Paul, na yung mga Hudyo, para silang mga tao na merong veil sa muka. Yung veil, tabing, na hindi nila na naiintindihan. Hindi nila nakikita. Hanggang ngayon, meron pa rin silang tabing, no? Veil. Pero tayo, nakikita na natin, naiintindihan na natin yung mga nireveal ng Panginoon. At mamaya, meron tayong i-mention what is gradual or progressive revelation ni Lord. But the natural man, so ano ibig sabihin ng natural man? Mga unsaved. Sa wisdom books ngayon, sa Ladderes dito sa Bible School, sa Psalms
matindi yung mga pagkakagamit ng salita patungkol sa mga hindi ligtas. Ano yung mga yon? Wicked, ungodly, hypocrite, um, workers of iniquity, okay? Natural man, mga unsaved or wicked, lahat tayo wicked, we understand that. Receive it not the things of the Spirit of God. So, in application, diba, sa preaching, lagi nating naririnig, kaya ayaw natin ng Bible study, ayaw natin ng church. Kasi, walang patay ang spirit. Again, the pneuma, what is the pneuma again? The spirit of man, okay? That part of our human being ay dead, patay. Siya ang windows to the spiritual things. Kaya hindi, wala tayong pakialam sa mga ganung bagay. Pero nung na-quicken siya, right, na nabuhay, Ephesians chapter 2, nagkaroon na tayo ng mga care sa mga spiritual na bagay. Sino ang nag-quicken ng ating spirit? No other than the Holy Spirit, the Spirit of God. For they are foolish unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. Okay? So, again, balik tayo sa point natin. Dapat ligtas. Okay? To understand a spiritual book, you must be saved, na hindi lang saved kundi spiritual. So, makikita natin sa Book of Corinthians yung pagkakahati sa mga tao, no? Spiritual man, carnal man, and yung natural man, spiritual man, and then carnal man. An unsaved person may have some desire. Katulad ng mga professor, di ba? Ah, nagbabasa din naman sila ng Bible. Pero binabasa nila yung Bible para tingnan nila kung ano yung mga mali. So tandaan natin, test na ng time. Palagi nilang hinahanapan ng grammatical error ng Bible or archaeological error or etc. and etc. Hanggang ngayon wala silang nakikita. Now, meron tayong tinatawag na uh, discrepancies. Anong ibig sabihin ng discrepancies? Two contradicting truths. Huwag niyong kalimutan yan, alleged discrepancies. Parang contradicting. Sabi dito ganto, sabi dito man dito ganto, nagko-contradict. Parehas nangyari, parehas totoo sinasabi ng scripture. Pag pinagbangga mo, oh, ibig sabihin mali ang scripture. No, meron tayong laging paliwanag diyan. Katulad nung o sabi ng Diyos, magpapatay. Pero sinabi ng Diyos, patayin yung ganto. So yung mga liberal, pag sinabi nating liberal in philosophy, yung mga hindi naniniwala sila sa Bible pero um, marami silang hindi pinaniniwalaan or etc. etc. Iba-iba, no? Ganun ang kanilang pagkaka-interpret. So, hinahanapan nila ng contradiction ang Bible, etc. etc. But no ability to comprehend even the most basic things of Scripture. Okay? May mga typo tayo dito. Ethiopian eunuch. How can I accept man should guide me? Ito, Ethiopian eunuch, ang binabasa niya ay Book of Isaiah. Most specifically the Isaiah chapter 53. Okay? Ano yan kung napanood nyo before, yung nasa YouTube pa rin naman yan, yung chapter 53 ng Isaiah, parang yan ang John 3:16 ng Old Testament. Pero ang mga rabbi, ang pagkakapaliwanag dyan, ang sinasabi ring suffering servant doon na pahihirapan ay yung Israel. Ngayon, pag pinakinggan mo yung paliwanag, parang tumutugma na naman dahil sa mga pinagdaanan nila. Pero hindi. The suffering servant, ang Messiah yun, ang Christos. Okay? Wait lang, students. Medyo nalolobat na itong MacBook. Hindi ko pala na-prepare. So we have, yan, may mga sit-in tayo. Welcome po sa inyo. Okay? Sino kaya si Ira? Good evening sa'yo, Ira. Ayan, si Mark Andy. Yan, yung people natin sa Cavite. Good evening sa'yo. Wait lang. Malolobat na yung MacBook. Hindi ko pala na-prepare. Okay? Any question, guys? So, ayan na.
Um, Ngayon, sa YouTube or sa internet, hindi ibig sabihin magaling sa Bible, believer, or tama yung sinasabi nila. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng example. Kapag sinearch niyo yung um, pangalan nitong taong to, si, napakatalino siya, Bible scholar siya. Pero ang nangyari, wait lang po, siguro, siguro mamaya maaalala ko yung pangalan niya. Naging liberal siya, no? Sinasabi niya na may mali sa New Testament, may mali sa Bible, etc., etc. Another one, you must be spiritual. Medyo bibilisan natin to kasi may mga pag-uusapan tayo mamaya. Usually, lagi naman na natin to na pag-uusapan sa Sunday School. Pero again, nagbibigay tayo ng ibang taste kasi nga tayo ay nasa Bible School. Okay? The carnal Christian cannot come into fullness of God's truth. Sin will blind you from truth, worldliness. Your mind is not on God's wavelength pride. Your mind is puffed with your own ideas. Katulad na lang ng mga Christian, pag nagpapa-advise sila, ang kukunin lang nila yung pabor sa kanila. So, ang Bible, kaya tayo, hindi natin hindi natin ina-isolate yung mga verses from its the entirety of the passage. No, kailangan basahin natin. Palagi naman na natin naririnig, halimbawa yung I can do all things through Christ who strengthened me. 'Di ba? Pero ang ibig sabihin pala nun, yung sinabi ni Apostle Paul, ano man situation niya, kakayanin niya. Nagutom, busog, mahirap, maginhawa. Okay? So hindi natin siya i-separate, no? I-isolate yung verse. Tapos bibigyan natin ng sarili nating idea. Okay? Sa mga hindi pa ang tawag natin doon is eisegesis. So sa mga susunod na time pag-aaralan natin exegesis, eisegesis. Exegesis is you exegete word meaning, etc., etc. Yung grammar, syntax, yung relate when you say syntax, relation ng word sa isa't isa. At hindi yung katulad ng ginagawa ng mga kulto, eisegesis. Kung ano yung interpretasyon nila, yun ang ibibigay nila. Ngayon, meron naman tayong mga tinatawag na emerging Christian. Type ko, no? Type ko dito. Ano naman yung emerging Christian? Emerging Christianity. Ah, or emerging church. Pag may time kayo, pwede nyong i-search. Emerging Christians. Tama ba? Spell ko lang. Or emerging church. Ito naman yung um, ini-interpret nila yung Bible based sa kultura nila, sa paningin nila. Parang, ito, Exodus chapter 20. Ikaw, based on your culture at sa education mo, ano sa tingin mo ang ibig sabihin nito? Okay? So, hindi ganon. Hindi dapat ganon, mga kapatid. You must have a proper view of scripture. Okay, pupunta tayo dito. Palagi na natin napag-uusapan yung inspiration of the Bible. Okay? May mga nagpapaalam. um, Meron tayong tinatawag, gusto ko i-share sa inyo yung tinatawag na mechanical inspiration. Pasensya na kayo kung mali-mali spelling ko, intindihan nyo na lang. Tsaka yung organic inspiration. Now, sa mga matagal ng Christian, palagi na natin narinig inspiration, verbal, plenary, ibig sabihin, ang verbal, word for word, salitain lahat ng Diyos. Okay? Plenary, okay? Equal, um, equal, hindi nagkakamali, lahat yan salita ng Diyos. Pero meron pang tinatawag na mechanical inspiration tsaka organic inspiration. Both naniniwala na ang lahat ng scripture ay inspired word of God. Pero itong mechanical, yung the way or how it was written by those people na ginamit ng Diyos. Mechanical, from the word mechanic, ang sumulat ng scripture para lang silang mga sekretary. Ito sabihin mo, sulat. Ito sabihin mo, sulat. Sulat. Para lang, mechanical lang. Ganun lang. Pero yung organic inspiration naman, ito yung ginamit ng Diyos
yung personality, education, background, nung taong ginamit niya. Halimbawa, si Luke, yung pagiging historian niya at medical doctor niya at the same time, ginamit ng Diyos yun, okay? Pati yung sarili niyang prinsipyo. Now, medyo, baka ma-misinterpret nyo, ma-misinterpret nyo ako dito, ha. Um, pero, i-clear nyo kung baka ma-misinterpret nyo ako. Yung halimbawa, merong sinasabi si Apostle Paul sa Corinthians. Ay. Yung mga liberal, ang interpretation nila doon, tungkol yun sa pag-aasawa eh. Isinasuggest ko. Isinasuggest ko. Sa tingin ko, ganito. Parang bira. Parang si Apostle Paul na to. Hindi na ang Panginoon. Sarili niyang prinsipyo. Mga kapatid, pati yung prinsipyo, sariling prinsipyo ni Apostle Paul, ginamit yun ng Panginoon. Inspiration at in a sense na ginabayan ng Panginoon na yung mga prinsipyo na gagamitin niya, words na gagamitin niya ay hindi magkakamali. Okay? Medyo medyo siguro sa mga susunod pa nating topic mapag-uusapan natin 'yan. So hindi lang may mga pagkakataon sa Bible na halimbawa sa kay Jeremiah, sabi ng Panginoon, isulat mo 'to, sulat sa Jeremiah. Pero si Jeremiah meron din siyang secretary. Kilala niyo ba pangalan ng secretary ni Jeremiah? Si Baruch. Okay? Baruch, Baruch. Now, hindi natin alam, o hindi ko pa napag-aaralan, kung yung Baruch na sinasabi dun sa Apocrypha or sa Deuterocanonico, yung, di ba sa Catholic, meron silang Old Testament, tapos may Apocrypha, tapos New Testament. So, may Baruch kasi doon. Okay? So, um, hindi ko pa masyado na pag-aaralan kung yung Baruch ba na secretary ni Jeremiah, tsaka yung Baruch na sumulat ng Baruch doon sa Deuterocanonico or Apocryphal books ay same person. So, yun yung mga subject for study pagdating ng araw. Okay, any question? That interpreter must believe. But again, mechanical, organic, we believe in organic inspiration. Lahat salita ng Diyos. Kahit yung mga jot and tittle. Okay? Sa Greek, may tinatawag ng mga breathing mark. Ano yung mga breathing mark? Maliit lang na maliit siya, pero pag i-discuss mo, pag po-pronounce mo pala siya, mayroon siyang age. Halimbawa, yung Arma. Ang nakasulat lang, Arma. Pero dahil may breathing mark na kudlit na ganun sa taas, indication yun na lalagay mo siya ng letter H, Arma. So yung jot and tittle, lahat yan inspired. Okay? Though it's not equal in importance, but it is a word of the Lord from Genesis to Revelation. The interpreter must believe in the authority of the Bible. Kaya, mga kapatid, kapag nagpi-pitch ka at nagtuturo ka, Sunday school, preaching, or Bible study, small group, cell group, etc., etc., napaka napakatindi ng iyong responsibilidad at accountability. Kasi ang nature ng tao, kung ano yung mali, yun yung madilis nilang paniwalaan. Napansin nyo ba? Kaya nga, halimbawa, ito si Brother Aaron. Pag nagtayo ka ng kulto, maraming maniniwala eh. Marami ka talagang mahatak. Ba't yung kulto kapag nagtayo ng ng sarili nilang grupo, sarili nilang simbahan, ang bilis nilang lumago. Kasi ang nature ng tao, by nature and by choice, mas madali tayong akapin natin yung mga mali. Parang magnet eh. Pero yung tama, so kaya ganun din sa mga preaching, kung ano yung hindi magandang example ng preacher or joke or whatever, yun yung nako-comprehend ng tao. Kaya matindi yung accountability natin. The interpreter must have a love for the Bible. So, that's one of the repeated theme in the book of Psalms. Mahalin natin yung salita ng Diyos. Ito, number 4, you must be obedient to what you already know. If a person is not obeying what he already has been entrusted with, God will not give him any more. So, principle yan ng Bible. Makikita natin yan sa Matthew. You must be surrendered or yielded to the Holy Spirit. Why? The Holy Spirit is the author of the scripture.
Now, pag sinabi nating yielded, marami kasi mga Christian, hindi alam nila yung naririnig natin yung yielded, surrendered, magpa-yield. Um, to say it simply, hindi yung mas parang hindi natin mas hindi yung hindi yung ginagamit natin si Lord sa buhay natin, kundi ang Diyos, the Holy Spirit is getting more of us, no? Hindi natin pagbaliktad. Kung ano yung gusto ng Diyos, kung ano yung gusto niyang mangyari sa buhay natin, yung nagpapakontrol tayo sa banal na espiritu. Yun yung ibig sabihin ng yielded. Okay? The Holy Spirit will convict us to do this, not to do this. Ano ba, magpapaano ka ba? Magpapasakop ka ba? Papakontrol ka ba sa banal na espiritu? He's the author of the scripture. Remember that? Um, uh, ginamit ng Holy Spirit yung mga author or writers, the Bible, Old Testament and the New Testament. Ngayon, minsan may maririnig tayo na ang mga Hudyo sumulat ng salita ng Diyos. Totoo, pero wag din natin kakalimutan na gumamit din ang Diyos ng mga hindi Hudyo. Okay? May iba nga kalahating Hudyo lang. Okay? May mga Gentile. Sa New Testament, sino yan? Siguro someday mapag-aralan nyo. So, almost, but not all. The Holy Spirit is the teacher of the Scripture. So, nasabi ko na sa inyo tanong nakaraan, may mga pagkakataon sa buhay natin na magkaklase tayo, tapos makakalimutan nyo din naman bukas. Huwag kayong mabother. Okay? Kasi mayroon tayong promise na kung ano yung mga natututunan natin, ipapaalala sa atin ng Holy Spirit. Ngayon, kung wala tayong natututunan, kung wala tayong ganto, wala tayong formal, informal, non-formal learning. Last time umatin ako, ah Pastor Mike, gusto kong i-share sa'yo yun, yung formal learning, informal learning, tsaka non-formal learning. Formal learning, go to school, K to 12, tapos college, master, doctorate. That's formal learning. Informal learning, walang nagturo sa atin kung paano tayo magsalita. 'Di ba? Informal, lumaki tayo na nagsasalita. Kasi yung nanay tatay natin, yun ang salita nila. Pero yung non-formal learning, ito yung kahit graduate ka na, nakatapos ka na, ito yung maatin-atin ka pa rin sa conference, symposium, etc. etc. So yung learning dapat hindi nag-i-stop, mga kapatid. So tayo, maaari nating sabihin na sa mga sit-in, can say that this is non-formal learning, still learning. Pero sa ating mga mag-e-enroll, part na ng ating normal learning. R.A. Torrey, isa sa mga sikat na author. The will of the students must be surrendered to the will of the author. Okay, dito naman tayo sa number 6. You must be willing to accept whatever God says. Are you willing to accept new truth even though it is not what you were taught in the past? Nung alam to ng mga nag-Bible study sa akin before nung ako ay bata pang Kristiyano. Yan sila Kuya Daryl, mga tao dito sa church. Marami akong tanong. Now, ang isang tao na naligtas, tandaan natin, ang isang tao na ligtas, na born again, na regenerate, hindi ibig sabihin, alam niya kaagad lahat ng doktrina, no? Ang alam niya lang, naniwala sa kay Jesus, pinatawad siya ng Panginoon. Pero, ano ba yung virgin birth? Ano ba yung... Doon, kayo ba, na-mention nyo ba yung virgin birth? Minsan nga, di natin na-mention yung virgin birth. Di din natin na-mention yung Trinity. Kasi hindi mo naman ma-mention lahat sa soul meaning. Do kahit i-mention mo, hindi nila maiintindihan. Pero ang isang tao, once na born again sila, pag tinuro mo yung Trinity, kung meron siyang Holy Spirit, kung meron siyang banal na espiritu, he is sealed, indwelled by the Spirit of God. Hindi niya ire-reject yung truths na tinuturo mo. Hindi pwedeng Christian ka, totoong ligtas ka, pero nire-reject mo na si Jesus Christ ay 100% God. Nagpapatunay lang yon na hindi ka talaga Christian.
na hindi talaga sila regenerated. Okay? So, hindi mo maintindihan, but once na itinuro sa'yo, hindi mo i-reject. You will accept it. Are you willing to accept new truth even though it contradicts what you once thought or even published? So, just the same. Or are you willing to accept new truth even though you cannot totally understand it? For example, the sovereign of God, free will, or Trinity. A lot of things in our Christian life na sa Christian teaching, Christian orthodoxy, hindi talaga natin makakomprehend. But it doesn't mean it does not true. Ang gravity, we cannot fully comprehend it. All laws of science, hindi naman natin naintindihan. Alam natin yung pangalan, law of buoyancy, law of gravity. Yung ganito, ganyan. Hindi naman natin naintindihan, but it doesn't mean hindi na totoo. Okay? You must be willing to personally apply whatever God says. Whenever you study the Bible, ask yourself the question, what does this mean to me? How can I incorporate these truths into my life? Tandaan natin, sa pag-preach, sa homiletics, o sa paggawa ng sermon, paggawa ng mga teaching, ang Biblia, lagi siyang merong tinatawag na universal principle. Excuse me po. Sorry sa mga pag-ubo ko. No? Halimbawa, bakit si Lord? Very particular siya na kapag gagawa sila ng bahay, ganito yung dapat merong ah nakalimutan ko yung term, parapet ba yun? Okay? Ano yung universal principle na kahit sinabi noong Old Testament, ay ano naman yun sa atin? Nagpapakita yun na si Lord, care siya. No? Kasi kapag hindi matibay yung pundasyon ng ano mo, ng bahay mo, mamamatay ka. So ang Diyos, care siya sa kanyang mga anak. And hanggang ngayon, care ang Panginoon sa atin. So anong ibig sabihin nito? Uulitin ko, yung mga nakalagay sa Old Testament, New Testament, hindi yan nandyan para lang sa wala. Okay? Halimbawa, yung mga genealogy o yung mga Toledot sa Hebrew. Ang habat dyan, Toleda or Toledot, genealogy. Sa Genesis, ang daming Toledot, ang daming genealogy. Bakit kaya? Bakit kaya? Pag nandun doon, nakaka-boring na. Pero pag pinag-aralan mo, kasi merong line na pinipresent. Yung godly line, tsaka yung wicked line. Etong line ng mga masasama, tsaka line ng mga mabubuti. Okay? Yung mga, kung saan yung Messiah, yung seed, ay, tawag dito, isisilang. So, any question? Meron tayong question dito ata. Wala. Ako pala to ng chat. When you study for a lesson, always do so for your own edification first. Now, syempre, ito na yung sakit natin minsan. Pero, kanina nga, kaninang, kanina yan, nagtuturo ako kay Pastor Allen. Medyo nakaka-touch yung kung saan si Jacob nag-wrestle siya kay Lord. Sabi ko, gusto ko tong i-preach, di ba? Gusto ko tong i-preach uli. Alam ko na-preach ko na siya dati, pero nililid ulit ako ni Lord na i-preach ulit. Kasi na-edify ako, no? Na sobrang sobrang gulo ng buhay, 'di ba? Si Jacob, inahabol siya ni Laban, tapos sa harapan sasalubungan siya ni Esau na akala niya papatayin siya. Then pinauna niya na yung pamilya niya, tapos nagpakita sa kanyang Panginoon. With this man, he wrestled with God and a lot of things. You must be willing to obey whatever God says. Be doers of the word, not hearers only, deceiving your own selves. Now dito sa James, makikita natin minention ni Apostle, not apostles, na James, a brother of, half brother of Christ. Makikita natin yung sinabi ni Santiago na kapag ano yun, binrake mo yung isang commandment ng Panginoon, lahat binrake mo na. Kasi nung time nila, ang mga tao, ang mga religious elites, meron silang pag-iisip na may mas matitinding law, tas mayroong mga law ng mga relax law lang, parang ganon in our terms. Parang mga lesser law. Okay? Kaya nga si Jesus Christ tinanong din diyan what is the greatest commandment? Tas ginamit ni Lord yung word na and the second is same unto it.
So parang sinasabi ni Lord na there's no such thing as greatest and equal. Okay? Lahat ng utos ng Diyos, importante. Bigyan ng banal na Diyos. So, kaya ang sinabi inulit ni Santiago na pag hindi mo nagawa yung isa, nilabag mo na rin lahat. Pag nilabag mo ang isa, nilabag mo na lahat. So, equal ito kasi same Diyos ang nagbigay ng mga batas. If any man will do his will, he shall know of the doctrine. So, God will not teach you the things that he knows if you are not willing to do and accept. Okay. Next, you must be willing to work hard and faithfully interpret God's word. Okay? Faithfully interpret God's word. Diligence is demanded. Like the Bereans, they search the scriptures daily. We must study. Again, last time, pinag-usapan natin, the idea of study is not just reading with comprehension, but give diligence. Pag gumawa ako ng sermon, kahit hanggang ngayon, kapag detailed, kasi ano ako nasanay ako sa, ang trainings namin sa Bible School, yan sa Bible School, Pastor Allen, ay manuscript preaching. Yung teacher namin, sinanay kami na mag-manuscript preaching. Maganda. Nakikita ko kapag manuscript preacher ka, ibig sabihin, lahat ng sasabihin mo, nandun na, minsan nasa 8 page, 10 page, minsan umaabot ako ng 12 page. Pero gagawin mo pa siya ng detailed outline, tapos outline. So yung outline, parang yun yung ipapakita sa projector. Yung detailed outline, doon lahat ng subpoints, etc. Pero iba pa yung manuscript. So, ganun kami gumawa ng sermon. Kapag nasabihan ako ng pastor, o ikaw magpipreach this Sunday afternoon. So, minsan, kung umpisa ako ng Friday, matatapos ako ng Sunday ng madaling araw. Madaling araw. Tama, mga magte-12. So, bakit? Ba't ang tagal? Siyempre, aaralin mo talaga kung bakit ganito, ganyan, paggagamit ng salita, word study, meron ka pang tinatawag na mechanical layout, manonood pa ako niyan ng mga, ang last na ginagawa ko is nakikinig ako ng preaching. Tapos sasabihin ko, wala, di ko nakita yun, di ko napag-aralan yun, i-add ko to. So, ganun. Diligence. Kaya ang mga pastor, ina-appreciate talaga. Bakit? Kasi, hin- sabi nga ng teacher ko sa hermeneutics at sa homiletics, kapag nag-teach ka ng ng isang preaching sa umaga, katumbas yung nagtrabaho ka ng 8 hours. Sabi ko, nag-preach ko lang 1 hour, katumbas yung 8. Ah, ah, kasi pala, inaral nila yun ng matindi. Okay? Mga kapatid, kayo mga Bible student, mga preacher, yung mga pinagpipreachan natin, hindi sila, sorry for the word, hindi sila mangmang. Alam nila pag nag-aral ka tsaka hindi. Okay? Alam nila kapag aral yung preacher. Pag pinag-aralan talaga nila yung passage or hindi. Kaya aral. To show thyself approved unto God. So, ngayon, punta tayo sa hermeneutical principles. So, meron kayong separate subject nito. First, sinuturo to sa ating curriculum nasa second year sa first term, hermeneutical principle of interpreting the Bible. Pero babalikan natin ng konti. At mag-i-introduce ako sa inyo ng mga kung ano-ano. What is the definition of hermeneutics? It is the science and art of interpreting so that we understand the exact meaning of the documents or of the Bible. The word hermeneutics comes from the Greek names Hermes, who was interpreter for Zeus. Now, ganito po. Nung time na naisulat ang Bible, nung time ni Jesus, at nung time na isinusulat ang Bible, nung time ng mga church fathers, makinig tayong mabuti, sila ay sobrang na-impluensyahan ng mga Greek philosophers. Okay? Kaya nga meron tayong tinatawag na, hindi ko lang alam, mahina talaga ako sa spelling. Tignan nyo na kung mali yung spelling ko. Meron tayong tinatawag na okay, nag-green, ibig sabihin mali spelling ko. Hellenistic Jews. Okay, ano ibig sabihin yan?
Ibig sabihin, ito yung Hudyo sila, pero yung pag-iisip nila at kultura nila, kustumbre nila ay mga Grego, Greeks. Ganon katindi ang influence. Pinag-aralan natin ito nung high school, third year, di ba? Sa history. Kaya importante talaga mag-aaral din ng history. Na Hellenized sila or sobrang na-influensyahan sila ng mga Greeks. Kaya etong ba't mo nabanggit yan, sir? Okay? Um, yung mga church father, hanggang sa time nila, influence pa rin sila. Kaya marami na iinjikan ng mga filosofiya ng mga Grego, ng mga Greeks, ini-inject sa Christianity. Kaya sa New Testament, yung mga epistles, halos rebuttal sa mga false teaching. Okay? Ngayon, ang tanong, baka magtanong tayo, sir, ano pala yan? Ang origin ay, parang ang origin ay parang Greek, pagan, no? Kaya nga hindi tayo dapat maging masyadong dogmatic na sasabihin natin ang Christmas. Na I don't know about you, but pero hindi tayo maging dogmatic. Kasi kung magiging dogmatic tayo, dapat maging consistent din tayo. Okay? Na galing sa pagan, ganito, ganyan. Ang dami nating tatanggalin sa buhay natin. Everyday Christian life natin at saka sa how we how we act or behave as a group, as corporately as a Christian, kung gagamitin natin yung mga thoughts na galing sa pagan. So, ngayon, bakit hermeneutics or Hermes from ito yung um, Hermes is the who was an interpreter for Zeus or messenger for Zeus. So, ginamit na to ng mga um, Christians mula noon pa man, hindi dahil dun sa origin, kumbaga, ito na yung term for interpreting. Okay? Kaya nga meron tayong general hermeneutics, applies all communication. Like, kailangan natin ng hermeneutics in understand legal documents or constitution ng isang bansa. Pero pinag-usapan natin, biblical hermeneutics, the art of interpreting. Describes the principle, methods, or rules that must apply in order to understand what God meant by what He said. Why do we need hermeneutical principles? 746 na pala, no? The Bible is of no profit if we do not understand it as God intended. That's why when we say context, author's intended meaning, ano ba yung gustong iparating nung manunulat? All doctrine rests upon correct interpretation, and heresy in belief and error in behavior are results of wrong interpretation. Ang kaya ang mga cult, uh, all doctrine rests upon correct interpretation. Dapat lahat nakadepende sa ating pag-i-interpret yung mga doktrina natin. Kaya ngayon, articles of faith, napaka-importante niyan. Articles of faith or statement of faith ng isang church. Okay? Yan yung how we interpret kung ano yung doktrina, kung ano yung pagkakaintindi natin sa Bible. Kasi nga, lahat naniniwala sa Bible. Pero ang tanong, ano yung pinaniniwalaan mo or ano yung pagkaka-interpret mo sa Bible? Okay? So, leave natin yan kasi pag-usapan natin tong language, culture, time, and circumstance gap. May mga gap. We must bridge the gap between our minds and the Bible. Number one gap, language, to culture, time, and circumstances. So, dito tayo sa una. Itong language barrier or language gap. We must know what was written. By having a good biblical translation, the Old Testament was written in Hebrew and some Aramaic. In the New Testament was written in Greek. Dalawang books lang naman yung sa Aramaic. Sa portion of Daniel and Samim, if I'm not mistaken, Esther or Esra. I think it's Esther. Bakit? Aramaic that time, the language of the Babylonian, that's their English. It's like a universal language that time because ang Babylonian Empire ay napakalaki. At ganun din, no? Itong New Testament was written in Greek. At ang Greek din, ngayon may tatlong uri ng Greek.
yung classical Greek, which is the language of the philosophers, Koine Greek or common Greek, and the modern Greek. Ngayon, ang Bible hindi classical Greek, kundi common Greek, common language. Okay? So may marami na rin yung pagkakaiba ng common Greek at saka ng Greek ngayon. Yung mga Greek na ginagamit language ng mga tao sa Greek ngayon. Okay? So ang Bible, New Testament, common Greek. By being able to look up definition of words. So una kong i-introduce sa inyo, meron tayong tinatawag ng mga logos, e-sword. Yung logos may bayad. E-sword, libre. Pero ako, ang ginagamit ko kapag nag-aaral ay eto. Wala. So, na-share ko na to sa mga Bible student. No? Binibili to sa internet, pero meron akong installer. Siguro pag nagkita tayo, pwede nyo nang i-copy. Pero ano na to, outdated na. Pero nagagamit pa naman. Etong PC Study Bible. Nakikita nyo ba? So, ayan. So, siguro magkakaroon tayo ng kung magkakaroon kayo nito, i-explore nyo na lang. Pero sobrang laking tulong nito sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Meron ditong concordance. Ayan. Andito din lahat ng versions. Now, tandaan natin, huwag tayong maging sobrang dogmatic. No? Nakita natin sa internet na sinusunog yung ibang translation. No, may purpose ang ibang mga translation. But here in PBBTS, we believe in King James as the most accurate. Okay? And meron tayong separate subject about Bible versions, pero hindi natin yan pag-uusapan. Okay? So halimbawa, taka dito sa makita. Saan ba yung King James dito? Ayan. Paano ba ito tanggalin? Okay. Okay. So, comment. Etong Greek, close muna natin to. Strong number. Ang ibig sabihin ng strong number? Ito yung pangalan niya ng tao na naglagay ng mga numbers, mga Greek numbers. So, pag punta ka sa New Testament, ang karaniwang ginagamit ng mga nakasanayan na ay itong Vine's Expository. Kasi madali lang siya. Sa una, nakakalito gamitin to. Pero pag tumagal na, medyo medyo magagamay mo na ng konti. Wala kasi yung mouse ko. Ayan. Kaso nga lang, pag medyo mabagal yung laptop mo, medyo mahirap. Medyo maaya, katulad nitong laptop na ginagamit ko dito. Okay? Pag gumamit ka ng, halimbawa, itong subukan natin. Interlinear Bible. So, marami kang options. Ayan. Ako wala pa akong training sa Hebrew. Punta tayo sa kunyari John 1:1. Go. Though meron din naman to sa sa MySword. Ayan. Makikita mo kung paano niya binibreak yung breakdown ng mga verses. Tapos pag kinlik mo yan, mapupunta ka sa isang medyo mabagal lang eh. Ayoko mag-open ng kung ano-ano. Okay. Isa to sa mga tools na ginagamit natin. Tapos ang unique dito,
Meron din kasi siyang mga tawag dito, mga pictures. Tapos yung paliwanag, okay? Minsan mahirap hanapin yan sa internet eh. Pero since meron ng ChatGPT tsaka mga AI, ayan, ang dami na nun. Kasi kasama yan mamaya, babanggitin natin yan sa topological. Yung, okay. Balik tayo dito sa ano. Babalikan na lang natin ito mamaya. Okay? So, yung mga yon, ah, pag meron kayong pera o meron kayong downloader ng eSword, may katulad din ng ganun. Tapos i-explore nyo na lang. Okay? Ah, siguro sa mga susunod nating ano, ganun na yung gagawin natin. Kaya pag natapos natin tong module na to, kasi 46, 42 pages lang naman to. Tsaka natin gagawin yung mga ganung bagay. Pinapakita ko lang sa inyo, scratch, scratch. By being able to look up definition of words. So itong yung PC Study Bible, meron yung word study. Okay, tatype mo lang yung word, halimbawa ay love. Tapos ipapakita niya na lahat kung ilang beses siya binanggit, tapos ilalagay niya yung isasalang-sang niya lahat ng verse, tapos makikita mo ko agad yung mga Greek strong numbers, etc. and etc. Halimbawa na lang, yung sino nakakaalala dito nung nag-iihaw kausap ni Apostle ni Jesus Christ si Pedro. 'Di ba yung do you love me? Do you love me? Do you love me? Akala natin yung love 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 doon magkakaparehas lang na love in a sense yung degree ng love. Pero pag pinag-aralan mo yung love 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 doon, um yung magkakaiba yon, lalo na yung huling love na sinabi ni Jesus Christ. Parang ganito. Ah, Peter, mahal mo ba ako? Sasabihin ni Peter, "Oh, Lord, oh Lord, pet kita o gusto kita." Peter, mahal mo ba ako? Oo, Lord, gusto kita. Pedro, gusto mo ba ako? Oo, Lord, gusto kita. Parang ganon. So, next time pag-aralan natin yon. We must cross the gap of different cultures. Eto, matindi to. No? We must know to whom it was originally written. Must understand the people. Itong mga religious elites, mga Pharisees, Sadducees, common people, Sanhedrin, etc. and etc. Lalo na yung mga common people, may mga Samaritan, mixed race. Tandaan natin, ang matinding pag-aaral talaga ang Bible, lalo yung New Testament. Kahit nung Old Testament. Kasi before mag-dwell si Abraham, maraming mga nakatira na. No? So maraming mga mixed race, iba't ibang iba't ibang kultura, etc. and etc. So makakaapekto 'yon sa pag-i-interpret natin ng Bible. Halimbawa, kung hindi natin alam yung alitan ng Samaritan, Samaritan woman, ng mga Samaritano, tsaka ng mga Hudyo, yung to the point na kahit ang shortcut sa daanan ng sa lugar ng mga Samaritan, iikot pa yung mga Hudyo kasi tipong ayaw nilang itapak yung kanilang mga paa doon sa lugar ng mga Samaritano kasi ganun yung galit nila. Ganun yung conflict nila. Bakit? Bakit kaya? So aralin natin yung mga ganun. Mas understand the customs. Yeah, mga marriage custom. Ano ba yung betrothal? Ano ba yung dowry? 'Di ba si Jacob, pinag-aralan natin kanina, Pastor Allen, wala siyang pangbigay. Kaya nag-work siya ng 7 years. Tapos na-deceive siya, yung mga ganon. Bakit ano ba yung mga Bedouin? Ano ba yung mga tent dwellers? Paano ba sila nabubuhay? Yung bahay ba nila katulad ng bahay natin? Makakaapekto yun lahat sa pag-i-interpret natin ng salita ng Diyos. Aaralan natin lahat. Mas understand the agricultural practices. Isa to sa challenging. Bakit? Dito na nga lang sa Pilipinas eh. Pag sinabing hindi nyo nga alam kung ano yung hindi nga natin alam yung mga halaman o yung mga pagkaing halaman or gulay. Ah, halimbawa na lang, yung alokbati or kaya yung pulitis, di ba? Paano pa kayo yung nakakain na ba tayo ng fig tree? Sino na dito nakakita ng pigs o
nakagamit na ba kayo ng olive oil or et cetera and et cetera. So sa Bible custom, which is wala tayong ganyang subject, no? Inalis ko na. Inalis ko lang o hindi ko sinama. Pero may separate subject 'yan sa mga pinag-aaralan yung custom ng Bible. Halimbawa, yung sinabing naked sa Bible. Ang ibig sabihin ng naked doon, naked as in hubad-hubad. Hubad-hubad ba talaga? Or naked na meron pala silang inner garment, mga ganong bagay. Mas understand the economic practices. Ayan. Yung, excuse me, yung salt, ginamit ni Jesus Christ. Diba? As, yung mga teachings ni Jesus Christ, diba? Yung sa taxes, etc. and etc. Paano mag-behave yung mga Romano. Ganon din. Ito, legal practices. Bakit galit na galit ang mga Hudyo sa mga tax collector? Okay? Galit na galit sila kay Matthew tsaka kay Zacchaeus. Bakit ganun lang ang galit ng mga Hudyo sa kanila? Pag-aralan natin yon. Or military practices. Ayan. Ito mga Roman guards. Kaya sa libro ni Lee Strobel, sabi niya, imposibleng makaligtas ka sa kamay ng mga Romano. Bakit? Kasi ang mga Romans, hindi sila pumipili ng mga pipitsuging, hindi katulad sa atin, kahit malaki ang tiyan, pwede magpulis, pwede magsundalo. Ang mga Romano, talagang warrior yung kinukuha nila. 'Di ba? Sampalin ka ng isang Roman soldiers. Wala, mabubuhay ka. So, si Jesus Christ, imposible na makaligtas siya. In a sense na may mga nagtuturo kasi na hindi naman talaga namatay si Jesus. 'Di ba? Napagod lang siya sa krus. Tapos nabuhay siya muli, nalamigan siya sa tomb. No, sinabi ni Lee Strobel sa kanyang book na Case for Christ na imposible na makaligtas ang isang tao sa kamay ng mga Romano na pinaghihirapan, lalo na pinako si Jesus Christ. Yung mga ganun, ano ba yung crucifixion, etc., etc. Kailangan natin pag-aralan ng mga kultura. We must cross the gap of different time periods. We must know when it was originally written. So, pasensya na kayo guys, too much information. Pero meron tayong tinatawag na higher criticism. Sa textual criticism, may tinatawag na higher criticism tsaka lower criticism. Yung sa lower criticism, ito yung dinedetermine kung kailan na isulat. Kasi importante yun. Okay? Ngayon, walang perpektong date na ikaw nga, alam ba natin kung anong oras ka pinanganak? Ba? Ikaw ba, alam mo kung umaga ba o ano, hindi na natin alam eh. Minsan nakakalimutan pa natin yung kung kailan tayo pinanganak. So yung mga makikita natin sa mga reference natin sa Bible na 89 AD isinulat yung gano'n. Pagdating mo sa isang reference na Bible or Bible commentary, sinabi dito 86. No, okay lang 'yon. Doon lang magre-range, no. Ang mga scholars, ang mga expert, meron hindi din nire-recognize din nila 'yon. Kaya tayo sa si, sa Bible school natin, ang sinusundan nating timeline yung ginawa ni I forgot, basta parang Asher yung pangalan niya, no? Yung timeline na ginagamit natin. The interpreter must clearly see the difference between God's dealing with Israel and with the church. Ito yung may mga pag-aaralan nyo to sa eschatology na yung mga reform, naniniwala sila na wala nang Israelites ngayon. Hindi na uli sila magbabalik. Wala nang mga templo-templo. Wala nang millennium. Naghahari na ngayon si Jesus Christ, etc. etc. So wala na sa kanilang distinction ng Israel tsaka ng church. Kumbaga, ang Israelites, tayo na yun ngayon. So hindi. Meron niyang naniniwala tayo sa dispensation. Ang Diyos may iba't ibang dealing. Pero when it comes to salvation, mula Genesis hanggang Revelations, isa lang ang kapamaraanan ng kaligtasan. It is always by Christ, through faith, by grace. Okay, the interpreter must remember that God revealed His word gradually and progressively, no? Gradually and progressively. Tandaan natin, halimbawa, pag sinabi mo progressive revelation, ang ibig sabihin nun,
Sinong mas may alam sa Bible or sa Revelation or sa plan of salvation ni Lord? Si Abraham o ikaw? Si Adan o ikaw? O tayo ngayong mga New Testament saints? Tayo. Kasi marami nang na-reveal sa atin. Kasi yung revelation ni Lord, progressive. No? Hindi alam ni Adan na kung ano yung mga kung ano yung mga bagay na alam kung ano yung mga bagay na alam natin. Hindi yung dami ng alam natin tungkol sa revelasyon ng Diyos. Hindi ganun yung kadami ng hindi same sa mga Old Testament saints. Okay? Example, the church, early church in the book of Acts only had one New Testament for their scripture. Kaya, nung time nila, Luke, okay, hindi pa nasusulat yung, kaya nga merong disclosed sa book of Revelations na ito na, tapos na. Hindi katulad ng sinasabi ni Kibuloy, pero pang Third Testament, no? Kaya tayo, thankful tayo na tayo mga Baptist kasi um, hindi tayo katulad ng mga Pentecostals na nakaka-receive pa sila ng ibang revelations. No, tapos na. Okay? Inaatay na lang natin yung consummation ng mga mangyayari, yung fulfillment ng sinabi sa scripture. Okay? So, we must cross, nasaan na ba yun dito? We must cross, dito na tayo magtatapos, the gap of different circumstances. We must know why it was written. What are the conditions that influenced the writers to pen what they did? Let us examine the historical circumstances. What was the world like then? Okay. Kaya sa life of Christ, dapat kabisado natin bilang mga Bible student, kabisado natin yung mga old world empires na namuno. Sige nga, pwede ba natin i-recite yun? Kahit simulan natin sa, oo, yung strong, ano yun, pangalan yun ng strong number. So, credit yun sa ano, pag sinabi na, ano yan bro, yung strong concordance, napakalimutan ko yung first name niya eh. Pero alam ko yung strong that is his last name. Makapal na libro yan. Dapat nga magkaroon tayo yan eh. Siguro, ayan, pag nagbayad kayo ng yung tuition, yan yung mga bibili natin. Or joke lang. Ah, mahirap, ano yan, malakapal na libro yan. Dalawa ang ginagamit natin, strong tsaka si Young. Pero ang karaniwan is strong. Okay, yun na yung karaniwan na ginagamit ng mga theologian, ng mga Bible student. So, si Young pangalan din yun ng tao. Nakalimutan ko lang din yung, i-search nyo na lang, pangalan, yung first name ni Young. Si Young tsaka si Strong. Okay? Ah, tama ba yung sagot ko? So, ibig sabihin pala, Pastor, yung nakikita natin na book na Strong is pangalan na isang tao. Oh, strong concordance. Opo, siya yung nag-formulate ng mga numbers, Greek numbers. Para ngayon, mas madali natin yung maunawaan. Kaya mas mabilis tayong makapag-aral ngayon. Imagine niyo that time, walang cellphone, walang laptop, lahat. Kaya grabe, siguro, hindi na sila naglalaba kung lagi na lang sila nag-aaral. Kaya nga, ano eh, alam mo yung sobrang pampered natin ngayon, naging tamad na tayo dahil sa mga isang type ko lang yan, okay na makagawa na ako ng preaching. Pero mga kapatid, hindi po ganun kadali. Um, who was ruling at that time? Sige nga, i-recite natin. So, Assyrian Empire, pero hindi siya kasama sa vision ni Daniel. After nun, ano yung mga world empire? Bayan, kabisado yan ni Sister Danica. Babylonian Empire. After ng Babylonian Empire, ano sunod? Ano sunod? Di ba? Hindi nyo kailangan mag-aral ng ano. Ibig sabihin, nung high school, pinag-aralan natin to, tama ba? Or absent tayo nun lahat. O, absent. Okay lang, absent tayo. At least, maaano natin dito sa Bible School. Pagkatapos ng Babylonian Empire, yung Persian Empire or yung Mid-Persian or Medo-Persian. Bakit sinabing Persian Empire? Kasi yung Medes tsaka yung Persian, nag-ano sila, nagsanib ba, nag-fusion para matalo nila yung Babylonian Empire. Pagtas ng Babylonian Empire, here comes Alexander the Great.
na sinabi din sa pinrophesy din sa Book of Daniel. Anong nawala? Nawala, okay. After ng Greek Empire and then natalo ang mga Greeks ng mga Roman kasi nga nahati 'di ba yung sa apat na kingdom, si Lucid, tapos Ptolemy, yung ano ni Alexander the Great nung namatay siya, tapos Roman Empire. Nakaapekto 'yon kung paano mag-behave yung mga tao that time. What obstacle pressure did believers have to contend with? Bakit? Halimbawa, nung time ng mga nung time ng Roman Empire, ang mga Romano, ano naman sila, in fairness to them, tingnan mo, hinayaan sila magkaroon ng priest. Hinayaan nga sila magkaroon ng puppet king, si Herod. Kaso si Herod, ano yan, hindi cursed, hindi yan kinikilala ng mga Hudyo. Yung Herod na isinilang, yung Herod na, marami kasing Herod sa Bible. Pero magkakapamilya lang yung mga yan pag tinignan nyo yung graph. Hindi yan, pero kahit yung Herod na time ni Jesus, hindi yan kinikilala ng mga Hudyo kasi wala silang dugong Hudyo. Kahit dugong Hudyo, wala. Mga hentil sila. Parang curse sa kanila yun, ha? Pinamumunuan kami. Alam nila ang promise na sa line ni David, dapat ang namumuno sa kanila. So, in fairness sa Romans, when it comes to their economy, when it comes to their religious, medyo maluwag sila. Pero, after ng New Testament, ang mga Romans, dahil sobrang tindi na ng Christianity, nire-require na nila na, o sige, sambahin mo si Jesus, pero dapat sambahin mo din yung Diyos namin. Doon na nagkatalo-talo. Okay? At ginamit yun ng anong tawag doon sa emperor. Alam ng mga emperor na ang mga totoong Christians, they will not pledge their allegiance to false gods. At ginamit nila yun para i-persecute yung mga Christian. So kung aaralin natin yung history, ang dami nating ma-appreciate. Ganun pala, ganun pala. Kaya guys, start to love history. Lalo na yung time ni Jesus Christ. Bago si Jesus Christ, after ni Jesus Christ. Sa life of Christ, pinag-aralan natin yan. For, from Malakay to New Testament, 400 years yung pagitan, mga kapatid. So sa 400 years na yan, ang daming nangyari. Nagkaroon ng rebellion, nagkaroon ng et cetera, et cetera. At kung bakit ganun mag-isip yung mga tao nung time ni Jesus sa Matthew, Mark, Luke dyan, nung gospel bago dumating si Jesus Christ. Dahil kung ano nangyari nung 400 silent years na walang propeta, wala lahat. Okay? Another one, examine dito tayo matatapos. Andyan pa ba tayo? Heart react nga. 8:11 na. Matatapos tayo 8:30. Heart react nga tayo. Nakikinig pa ba tayo? Kikita ko kayo lahat dito. Yan. So, pag may tanong kayo, may tanong pa ulit dito. Ayun, James Strong. Tama, salamat. Sabi na James Strong eh. Hindi LeBron James. Tama, James Strong. Yung yang nakalimutan kayo. I-search na natin mamaya. Topography. What was Danan like? Okay. May share ako sa inyo. Halimbawa, you're dealing. So, look at here. I have. Now guys, ulitin ko ha, meron tamang paggamit ng AI. Ha? Halimbawa yan, kanina, sabi ko, nasan yung passage na, ibigay mo sa akin yung passage kung saan sinabi na nagkaroon ng storm. Okay? Nung time ni Jesus Christ. So, ang hinahanap ko ay yung nasa Mark chapter 4. Okay? So, pumunta ako kay Bob Utley. So, si Bob Utley, isa siyang professor ng hermeneutics. Pupunta lang ka dito sa home. Punta lang kayo, i-search nyo lang Free Bible Commentary. Tapos punta ka dito sa New Testament. Again, hindi lahat. Wag tayong masyadong dogmatic. Kasi kung magiging consistent tayo, marami tayong tatanggalin sa ating traditions as Baptist at sa ating daily Christian life. Ay, ito si Bob Utley, ganito, gumagamit ng ibang version, ayoko na dito. Hindi ganon, no? So, punta tayo dito, written Bible commentaries, punta tayo dito kay Mark. Yung sinabi ko kanina, Mark chapter 4. So, punta tayo sa verse number 35.
Bigyan ko lang kayo ng example. So, ang gagawin niya dito, bibigay niya lahat ng ah, yung paragraph divisions of modern translations. Ibig sabihin yung galing sa Sinaiticus tsaka sa Vaticanus. Tapos, ayan, following the original author's intent or context. Binibigay niya yung contextual insight. Tapos, meron siyang mga palipaliwanag. Pero gusto ko makita sa inyo yung 435. Para kasi pag tatanungin mo, hindi ba alam ng mga mangingisda na babagyo? Bakit pa sila pumapalaot? Ito paliwanag doon. 42. Ayan. Sa verse number 37. And there arose a fierce gale of wind. Sudden violent storms are common on the Sea of Galilee. Diba? Sea of Galilee. Because of the surrounding hills and it's being situated below sea level. This has not been a particularly bad storm because even the seasoned fishermen among them became afraid. So, kung hindi ka pa enough dyan, i-search mo to. Bakit sa Sea of Galilee? Bibigyan ka ng scientific reason kung bakit yung pati yung mga local, bakit itong mga disipulo, itong mga apostol, mga ano to, mga fisherman, bakit hindi nila alam na ano? Kasi ano yun, kasi sila hindi nila na-detect. Common yung hindi yung storm na katulad ng storm na ngayon nararanasan natin. Ano pangalan ng storm natin ngayon? Katrina ba? O Katrin? No, yung buong buong Middle East na babagyo. Yung that is a local storm dahil sa situation, okay? Dahil sa pagkakapwesto, no? What was the land like? At itong study Bible, um, yung pinakita ko sa inyo kanina, marami din mga pictures din doon, may mga paliwanag. Kailangan nyo maintindihan din yan. Halimbawa, sumulat si Apostle Paul sa mga taga-Galacia. Ano ba yon? So, kukuha ka ngayon, aaralin mo ngayon kung ano ba yung place of Galatia before. Lalo na sa Corinthians. Ah, ganito pala, kaya pala napaka-immoral ng mga tao that time, ng mga Corinthian believer. Bakit sila carnal? Kasi ganito pala sila namumuhay noon. Imaginein mo, nandun yung Temple of Diana, goddess of fertility. Tapos, nakikipagtipan. Maraming mga haliparot, nakikipagtipan doon. Business. Kasi naniniwala yung mga turista na sila ay be-bless, ganyan, ganyan. Doon sila mismo nagsisex sa may Temple of Diana. Ganyan, ganyan. So, sobrang mga ganun, parang sa atin, red light city, etc., etc. And weather, rain, wind, temperature, etc. and etc. So, um, ang masasabi lang natin, ang dami natin kailangan pag-aralan. At bilang isang a workman that needed not to be ashamed, okay? Rightly dividing the word of truth. Bilang isang anak ng Diyos, hindi ko sinasabi bilang Bible student o bilang pastor, bilang teacher. Bilang anak ng Diyos, meron tayong personal Bible study na at mas matindi pa kung ikaw ay nagtuturo. Mas matindi pa kung ikaw ay nangangaral. Mas matindi pa kung ikaw ay pastor. So, kailangan mong aralin. Ngayon, mangyayari ito kung tayo ay hihingi ng tulong sa Panginoon at naniniwala ko na hindi tayo ililid ng Holy Spirit na maging tamad sa pag-aaral. Okay? Ililid tayo ng Holy Spirit, mag-aral, mag-aral, mag-aral. Huwag tayo yung attitude na, wag ka puro aral kasi baka yumabang ka. Totoo naman yon. Okay? Maraming aral ng aral, nag-aral lang para lang magmayabang, hindi para ma-edify ang sarili nila at ma-share yung blessing. So, ang dami nating kailangang pag-aralan. Yung isang book of Jude na lang eh. Ano yung shortest book in the New Testament is the book of Jude, right? How many verses? Ilan lang? Konti lang. Pero napakaraming details. Ano bang pinagsasabi ito ni Jude? Ano ba yung ibig sabihin ng common salvation? Ano ba yung ibig sabihin na content for the faith? Bakit kailangan magpag-content for faith? Tapos aralan natin, kaya pala. Lalo na sa book of First John. Okay? First John, yung sinabi, chapter 1, 2, 3, and 4.
Beloved, believe not every spirit. Ano ba yung ibig sabihin dito ni John? Noong time ni Jesus Christ, yung Beatitudes. Okay? Halimbawa na lang, yung sinabi ni Jesus Christ na a city that is not, ang tawag doon? Yung syudad daw na na sa hill, no? That is a literal city in a hill. Okay? Aralin mo yun. Hindi yun yung tipong, ay, imposible nun magkaroon ng syudad sa hill that time. No. Okay? Meron talaga. So, kung ano yung mga sinasabi ni Jesus Christ sa parable, hindi lang yun yung hindi nangyayari sa panahon nila or parang napakatalinhaga. No. Mga earthly stories yun na ginagamit ni Jesus Christ para makarelate yung tao. So, ang dami nating kailangan pag-aralan, guys. Ngayon, wag tayong ma-discourage. Ayoko na mag-aral kasi ang daming dapat pag-aralan. Dapat, Lord, please gamitin mo ako para aralan ng aral. Okay? So, let's have our questions. Yan. Thank you, Pastor, Missionary Narciso. Robert Young. Robert Young. Eh, Hindi ko alam kung Chinese yan or ano. So, magkakaroon tayo ng online resources. At kung meron kayong tanong na, Pastor, ano po bang magandang book sa ganito? I'm dealing kasi sa gantong topic eh. So, magre-recommend ako sa inyo ng book. So, kung may nahanap din kayong book, punta kayo sa Z Library. Parang z.lib o z-library.com or .org. So, pwede ka mag-download doon for free ng mga books. Maraming mga theological books doon. Okay, meron ba tayong tanong? Sige, you can open your mic and then ask question. Mas okay yung nagtatanong kasi yun daw yung mga top student, yung mga nagtatanong. Ano, Pastor Allen, ibang-iba ako magturo, no? Kasi pag English Pastor, magturo. Ayan. Ayan, sige po. anong, ano pong masasabi niyo about do sa standpoint ni Pastor Abante na ang Bible is preserved, ang King James is a preserved, not inspired. Ganito yan, ang stand ko is preservation doesn't nullify the inspiration. Pag sinabi mong nullify, okay. So, magsisend ako ng book about that. It's about um ang tawag dito, Tiptoeing the Myths about the Versions by David Cloud. Parang ganun. Ang stand natin, preservation doesn't nullify inspiration. Okay? Hindi tayo magiging consistent kapag yung iba intindihan na lang natin kasi kahit minsan din tayo hindi din natin naiintindihan. Actually diyan nahahati ang mga Christians sa Bible versions. Pero pag tumagal ka bilang nag-aaral, mauunawaan din natin. Pero hindi natin pwedeng sabihin na ang extreme kasi ng kabilang side, hindi, walang perfect Bible ngayon. Madadali naman tayo doon. Okay? Madadali tayo doon. Kasi nga, pag sinabi mo walang perfect Bible, parang hindi na tinupad ni Lord yung promise niya sa kanyang salita that He will preserve it. Okay. Pag sinabi mo naman na hindi, ang salita ng Diyos bound lang sa isang translation, no? Madadali din tayo doon. Kasi hindi din tayo magiging consistent. Kasi before King James, ang dami ng English versions. Okay? Tapos, um, now, para sa akin, hindi na kailangan gumawa ng panibago pang translation. Ang kailangan gawin ng mga tao ngayon mag-aral na mag-aral. So sa King James, sa translation subject natin, napag-aaralan din 'yan. So napakagulo, napakadami. Babalik tayo sa history, etc. and etc. Pero to sum it up, para buod na lang, naniniwala ako personally, ang preservation hindi niya ninanalipal yung inspiration. Ang preservation din niya ninanalipal. Kasi ano bang pine-preserve? Yung word of God, yung inspired word of God. Now, kung ang definition ng isang uh, pastor or theologian na ang inspiration, yun yung in a sense na yung
the actual time of the author or writer writing the word of God. But his what he's writing is not inspired. Mahirap din 'yon. Okay? So Hmm. sa ano pag-aaralan natin 'yan dito sa Pero, Ladderized. pero sa ngayon, ang natin dun is, it is a preserved, also inspired. Oo, inspired. Ang salita ng Ah, Diyos, inspired and preserved. Hindi mo pwedeng yun. hindi mo pwedeng paghiwalayin 'yon. Ay, ang Bible hindi yan inspired, preserved lang. Ah, Okay? Inspired and preserved.